Ayan na, so ano ninyo, ipakinggan natin itong balitang ito. Ano ba itong red notice na ito? Kasama na si dating Congressman Arnie Teves sa red notice ng Interpol. Pero ang kampo ni Teves hindi raw napapahala rito. Nasa frontline ng balita niya, si Gary De Leon. Pwede nang arestin si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. na mga miyembro ng International Criminal Police Organization o Interpol sa buong mundo. Kasunod dyan ang pagkakasama ni Teves sa Red Notice List ng Interpol. Kinumpirma mismo ito ng Department of Justice at ng Anti-Terrorism Council. Ang Red Notice List sa hiling ng bansa sa law enforcement unit sa daigdig na hanapin at arestin muna ang isang tao. Nakasaad sa dokumento ng Interpol na pinaghahanap si Teves dahil sa pagiging mastermind umano niya sa pagpatay kay dating Negros Oriental Ano? Pinaghahanap siya for his participation as the mastermind in the killing of 10 individuals. Putang ina naman. Ewan ko bakit ganito tong natin, itong Department of Justice natin, pati itong Anti-Terror Council. For his participation, guilty na ba? Nahatulan na ba ng korte? Asan na yung presumption of innocence? Di ba guilty beyond reasonable doubt dapat? Di ba guilty unless or innocent unless proven otherwise, or guilty unless proven otherwise? So bakit dito sa sulat na to, it's as if na na siya, na sentensyahan na siya ng korte. For his participation as the mastermind in the killing of 10 individuals, as the mastermind, hindi ba pwedeng sabihin allegedly? Grabe naman kayo. Nag-recant na nga yung 10 testigo nyo. So, ibig sabihin, bakit pa uuwi si Teves? Ako, I will urge Teves not to go home. Why? Uuwi ka, ganyan ang trato sa'yo? Kahit na hindi ka pa naman na nagsisimula yung hearing sa korte, putya, guilty ka na. Sa mata ng Anti-Terror Council at ng Department of Justice, bakit ka pa uuwi? Miski ako. Itatatwa ko yung pagiging Pilipino ko kung mismong yung bansa na pinakamamahal ko, na part ako ng House or Congressman ako na gumagawa ng batas para sa ikauunlad ng Pilipinas, makatulong sa mga Pilipino, tapos Pilipinas pa mismo yung nanggigipit sa akin sa kabila ng mga nagawa ko sa bayan, miski ako, tanggalan nyo na ako ng passport, okay lang, ayoko nang maging Pilipino. Hindi kasi ganito, yung Interpol kasi, mga bossing, kung ano yung ipasa ng gobyerno natin sa kanila, yun lang din ang paniniwalaan nila. Will the Interpol investigate kung totoo ba yung binigay sa kanya ng government? I-assume ng Interpol na yung gobyerno ng Pilipinas nagtatrabaho ng maayos. Hindi na nila iimbestigahan yan na totoo ba na siya? Asan yung ruling ng korte na siya? Hindi na maghahanap ang Interpol. Pagka tinanggap ng Interpol yan, wala na, hindi na ko-questionin ng Interpol yan. Parang mga pulis yan eh. O yung mga pulis natin, hulihin mo si ganito. Nagnakaw siya. Magtatanong pa ba yun? Asan yung ebidensya? Wala, hindi na. Basta pag sinabi ng superior nila na hulihin, huhulihin lang nila yan. So wala pang hearing, may desisyon na kagad. Ibang klase. Oo, sabi nga ni Mosali, grabe no, guilty na agad, wala namang actual na ebidensya. Oo, kalokohan, wala pang hearing, may judgment na. This is not this is not like the administration as a whole, this is just DOA. Ay, DOJ. DOA. So pag umuwi siya dito, DOA yan, dead on arrival yan. Kaya sobrang ayan sabi nga ni Bright Naria, weaponized na ang Anti-Terror Council. Pati ba naman yung Interpol, ginagamit nyo pa dyan sa pamumulitika nyo? Mahiya naman kayo. Ayan sabi nga ni Dave Tibo, parehas pa kami nang sinabi, ginamit pa yung Interpol sa pamumulitika. Walang due naman talaga. O yan, titigan yung maigi. Ganito ang Department of Justice. Kahit na wala pa mang desisyon ng korte,
Oo, yan na nga. So, kailangan siyang hulihin for his participation as the mastermind in the killing of 10 individuals and injuring several others in Pamplona, Negros Oriental last March 4. O, mantakin mo, sana man lang nilagay dyan na allegedly, as allegedly the mastermind in the killing. O, wala eh. Oh, ayan oh, kalinaw-linaw. Umano niya sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at 10 iba pa noong March 2023. Gayun din ang pagkatalaga. Ano mangyari sa inyo to? Ito sana lang sana lang. Sana lang mabuhay ka pa. Tapos matapos kayo sa inyong termino. Tapos sana may isa rin sa gobyerno sa susunod na gumawa niyan sa inyo. Tapos magmakaawa kayo sa tao na ang simpatya mapunta sa inyo. Oh, baka kaya binuhay ka ng Diyos. Baka kaya ka binuhay para maranasan mo rin itong paghihirap na to. O kasi kapag ka na-deads ka na, wala na eh. Sarap buhay mo na sa langit. O baka sa impyerno eh. Ewan ko saan ka pupunta. Pero maling-mali itong ginagawa nyo. Sobrang maling-mali itong ginagawa nyo. Okay lang naman. Kung halimbawa, si Tevez, di ba? Nakauwi sa Pilipinas, kinulong nyo, tapos nag-hearing, tapos natalo siya. O, natalo siya. Di babanatan pa natin siya. Sabihin natin, ikaw talaga, Tevez. Buti nga sa'yo yan. O, di ba? Paano kung hindi naman pala talaga siya? Tapos, ayan, ginaganyan nyo. Anong tawag sa inyo? Oh. Kay Tevez bilang terorista. At iba pang kaso ng pagpatay sa Negros Oriental noong 2019. Ano? Furthermore, said accused is allegedly involved. Ayan, dapat ganyan. Allegedly involved. Oh, so ibig sabihin kapag kasi yan ang binigay mo una sa Interpol, sasabihin alleged lang pala eh. Hindi pa pala to fugitive eh. Hindi pa naman pala to nakakasuhan, hindi pa naman pala to na sisentensyahan eh. Bakit namin uhulihin yan? Oh. Ang red notice na yan ay kinatuwa ng byuda ni Digamo. O, kinatuwa ng byuda ni Digamo yan. Kaya nga nagpakita na naman ng balikat. May ano na naman? May bakunahan na naman dyan sa probinsya mo? O, ba't lagi? Wala ka na ba damit na walang nakalabas na balat? O, ganyan ba kainit sa Pamplona? Kaya kailangan lagi kang merong balikat na nakalabas? Si Mayor Janice. That's good news, meaning the international community will help and will cooperate to bring back Arnie. Kasi ang pagkakalam ko, the Interpol is now involved, no? Sana talaga magandang gesture yan sa isang country like Timor-Leste na to bring Arnie back to the Philippines. Pero ang kampo ni Tevez di raw nababahala rito. Pero belta nila. Hindi ba masama yun? Kasi red notice eh. Hindi ba red tagging ang tawag doon? Anyway, yun naman pong red notice ay... Red tagging, may red eh. Kasi kung blue tagging yun. Unang-una, expected po namin yan. Number two, well, the government has to do what it has to do. Inaasikaso na rin daw ng kanilang kampo ang legal remedies sa Interpol Red Notice at pagkansela ng passport ni Tevez. Hindi naman sinabi ni Topacio kung nasaan ngayon si Tevez. Pero git niya, wala pang balak umuwi ng Pilipinas ang dating kongresista. Para sa kanyang pananaw ay lalong lumalala yung threat sa kanyang buhay sapagkat humihina ang kaso ng gobyerno. Tuloy rin daw ang pag-a-apply ni Tevez ng asylum sa Timor-Leste. Kaya naman, no-show kanina si Tevez at tanging si Topacio ang pumunta sa pagdinig sa Digamo murder case sa Maynila. Sa March 4, 1 taon na ang kaso. May sabi na nag-a-asylum siya. Sinabi ba ni Topacio na nag-a-asylum? Alaga tong TV5 na to, loko-loko din eh. O baka sinasabi ng DOJ na nag-apply ng asylum kasi dininay na nga yan ni di ba? Ni Tevez mismo, sabi nga niya hinamon nga niya si Boying na magpakita ka ng pruweba na nag-apply nga ako ng asylum. Uuwi ako dyan. Wala namang may pakita si Boying.
Bakit sinasabi ng TV5 na nag-apply siya ng asylum sa Timor-Leste? Di nyo nga alam kung nandiyan yan eh. Ng pagpatay kay Governor Roel Digamo. Pero ngayon pa lamang nagsisimula ang preliminary hearing ng criminal case laban kay Congressman Arnie Teves at ilan pang nasasangkot sa krimen. Dumalo rin sa hearing ang mga kaanak na ibang nasawi sa nangyaring ambush. Napapagalan daw sila sa takbo ng kaso laban kay Teves. Ngayon, pinayagan naman ng korte motion to bail ng ilang akusado. Habang patuloy na dinidinig ang mosyong makapagpiyansa ang iba pa. Sa Hunyo, formal na magsisimula ang trial hearing sa criminal case ni Teves. Tulad niyan, meron ng mga akusado na nakapagpiyansa. Ibig sabihin mahina yung kaso. Kaya ang gusto ng DOJ, ito sa tingin ko lang, hindi natin sinasabing totoo, hindi natin sinasabing hindi, pero assumption ko lang or basa ko lang, opinion ko lang. Kaya siguro gusto ng DOJ at ng Anti-Terror Council na gawing terorista to para lumagpak man itong kaso ni Digamo, sigurado meron pa silang ibang masisingil. Sigurado may iba pa silang masisingin, may iba pa silang kaso na may ipapatong. O kasi tingnan mo, di ba supposedly no bail yan dahil multiple murder and multiple serious physical injuries yan. Di ba, or frustrated homicide nga yata yung pito na o yung ibang hindi namatay. So sobrang tindi nito, paano may nakapagpiyansa na tapos dinidinig pa yung bail hearing ng ibang mga akusado. Sino lang ba yung akusado dyan? Di ba ang akusado lang dyan yung 10? Yung 10 na mga sinasabing special ops na namaril-maril dun sa loob na nag-recant ng kanilang mga initial statement.